Marami akong pangarap para sa aking bansa. So, dito makikita natin yung portrait, which is si Padre Jose Borges. So, si Padre Jose Borges, siya yung isa sa mga padre na naging inspirasyon ni Rizal para gawin yung Lolimet ang Hero. Narito kami ngayon sa Pambansang Museo kung saan makikita ang ilan sa pinakamahalagang alaala sa buhay ni Dr. Jose Rizal. Kasama rito ang kanyang kopya na Imitation of Christ na inalay niya kay Josephine Bracken noong December 29, 1896. Isang araw, bago siya barilin, makikita rin dito ang isang maliit na rebulto ng babae na inukit niya habang nakakulong. Itinuring na orihinal ang mga ito dahil mismong sulat ni Rizal ang nasa aklat. Kinumpirma ng mga eksperto, patunay ito sa lalim ng kanyang damdamin at pananampalataya hanggang sa huli. Ang aklat na Imitation of Christ ay isang devotional na Kristiyanong aklat na mahalaga kay Rizal. Ang rebulto ay paniniwalang isinagisag ni Josephine Bracken o maaaring simbolo ng kapayapaan at pagninilay. Ang petsang December 29, 1896 ay mahalaga dahil ito ang huling araw bago ang kanyang pagbitiw. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, sama-sama natin tuklasin ang isang pambihirang aspeto ng buhay ng ating pambansang bayani dito sa Gallery B Dr. Jose Rizal Hall. Kapag naririnig natin ang pangalang Jose Rizal, agad nating naiisip ang kanyang mga makapangyarihang nobelang No Limitang Ere at El Filibusterismo. Ang kanyang pagiging isang manggagamot at syempre ang kanyang pagiging isang bayani ng revolusyon. Ngunit sa gallery na ito, ating matutuklasan na si Rizal ay hindi lamang isang manunulat at doktor. Siya rin ay isang alagad ng sining. Dito sa loob ng gallery, makikita ninyo ang iba't ibang busto ni Dr. Jose Rizal na ginawa ng ilan sa mga pinakamahusay na Pilipinong eskultor. Mapapansin ninyo kung paano ipinakita ng mga artistang ito ang iba't ibang emosyon at personalidad ni Rizal sa pamamagitan ng kanilang sining, mula sa kanyang pagiging mapanuri at seryoso hanggang sa kanyang pagiging isang mahinahon ngunit matapang na leader. Bukod sa mga eskultura, makikita rin natin dito ang mga likhang sining na ipininta tungkol kay Rizal, mga larawang nagpapakita ng mahalagang yugto ng kanyang buhay mula sa kanyang kabataan sa Kalamba hanggang sa kanyang pagkatapon sa dapitan at ang huling sandali ng kanyang buhay sa Bagong Bayan. Ilan sa mga ito ay ginawa ng mga sikat na Pilipinong pintor na hinangaan ng kanyang katalinuhan at pagmamahal sa bayan. Ngunit ang pinaka-espesyal sa lahat, may ilang likhang sining na mismong si Rizal ang gumuhit at lumikha. Alam nyo ba na bukod sa pagiging isang mahusay na manunulat, siya rin ay isang talentadong pintor at eskultor? Sa kanyang panahon sa dapitan, gumawa siya ng likhang sining gamit ang luwad, kahoy, at maging wax. Isang patunay na ang kanyang henyo ay hindi lamang limitado sa panitikan, kundi pandi na rin sa visual arts. Ang gallery na ito ay isang paalala sa atin na ang sining ay isang makapangyarihang paraan ng pagpapahayag. Para kay Rizal, ang sining ay hindi lang tungkol sa kagandahan, kundi isang instrumento ito upang ipahayag ang kanyang pagmamahal sa bayan at ipaglaban ang katotohanan. Habang lumilibot kayo sa gallery na ito, inananyahan ko kayong pagmasdan hindi lamang ang anyo ng likhang sining, kundi ang mensahe pinapahayag ng bawat isa. Ano ang naisiparating ng mga artistang ito tungkol kay Rizal? Ano ang nararamdaman ninyo habang pinagmamasdan ang kanyang imahe sa iba't ibang anyo ng sining? Maraming salamat sa inyo sa pakikinig, naway magsilbing inspirasyon. Ito si Dr. Jose Rizal, inanak siya noong 1861 at namatay siya ng 1896. So siya po si Marcelo H. Del Pilar. So kasama po siya sa mga nauna nagprotesta and kasama po siya sa Lasori Lalidad. Ay, sino naman? Kasi sino? May na siya. Ito kung sila singer, may picture po dito, which is yung lawyer niya, si Rizal, yung padre. Ito,
Wala naman daw. Si Luis Daniel de Andrade, siya yung naging abogado ni Rizal. Or naging niyang tutelan para ipagtanggol. So ito po si Rizal, and nakatali po siya. And yun na po, kasama niya po si Luis de Andrade, yung naging abogado niya. And dito po sila nagkaroon ng last moment. So nag-usap pa sila dyan. And dito po sinabi ni Luis na sinabi niya kay Rizal na ginawa niya po yung lahat ng makakaya niya. And So ito po, paring huling nakasama ni Rizal bago siya patayin sa Dagubayan. So dito po sa mga picture namin dito po actual na binaril si Rizal. And then makikita niyo yung may mga hawak na barel. Mga Filipino soldier lang din sila na nautusan ng mga Spaniard na barilin si Rizal. So ang ano dyan, parang trivia dyan, isa lang talaga yung may bala dyan. Kasi hindi kaya patayin ng mga Filipino soldier si Rizal. And dito na rin po siya, bago po siya, hindi pa po siya namatay nung binaril siya. So chinek po siya ng isang gwardiya and pinigdan po yung pulso, and doon po nakita na buhay pa si Rizal, and doon po siya binigyan ng last shot. Nakaupo po is si Judge Advocate Francisco Olive. Yung lawyer niya po is si Luis Andrade. And si Rizal po, so yan po yung trial niya. Diyan din po siya sinintensyahan ng death penalty. Go. Sa pangalawang scripture, bilang estudyante na mag-aral ng theology, para sa akin, ang sinisimbolize ng pangalawang scripture na yan is yung sinulat ni Rizal na No Limit ang Ere, which is yung babaeng nakaupo, si Maria Clara, and then parang nagluluksa siya sa pagkamatay ni Crisostomo Ibarra. And then sa pangatlo naman, para sa akin, sa sinisimbolize niya, ayan yung time na nakulong na si Rizal sa Fort Santiago. And then, yun yung time na sumusulat na siya ng mga pamamaalam niya. Yung isa doon yung yung ultimo address. And then, pangatlo, para sa akin, yung sinisimbolize yan is yung last moment nila ni Josephine Bracken, which is nagsisimbolize siya ng pamamaalam, pagmamahal, tsaka kalungkutan. And then last, yung nasa dulong scripture. Yan naman para sa akin ay yung mga usapan nila about sa mga La Liga, sa mga Solidaridad. Samahan ba para sa kalayaan ng Pilipinas? So yun, aalalahanin natin yung mga kanyang sinakripisyo, at handa siyang mamatay para sa ating bayan. At yun, aalalahanin din natin yung mga kanyang ginawa, yung mga works, so like No Limit ang Ere, Il Pulvis Turismo. So yung mga gawa na yun is yung po yung nagmulat sa ating mga Pilipino na magaklas dahil sa pag-aabuso ng mga Espanyol. So itong statue na to ay kinikilala si Rizal bilang national hero, at si Rizal daw ay may pagmamahal sa bansa, kaya naikahit niya ang bawat Pilipino na magmahal din ng bansa nila. So bilang estudyante, naging inspirasyon ko si Jose Rizal sa mga magitan ng edukasyon at pagmamahal sa bayan. Kasi yung masasaksihan natin sa sa buhay niya, hindi siya naging utak sa pag-aalsay. So ginamit niya yung talino sa panulat niya bilang sandata sa mga Espanyol na nangaapi sa atin. So bilang estudyante, para sa akin, nakakaikahan siya na mag-aral ng mabuti para in the future makatulong tayo sa kapwa natin. Dito sa Fort Santiago, kinulong si Rizal matapos siyang huliin sa Spain, sa Barcelona. So andito po tayo sa Fort Santiago kung saan kinulong si Rizal ng halos 2 linggo. Ito pa rin tayo ngayon sa Fort Santiago kung saan hindi nilitis si Rizal sa civilian court, subalit nilitis sa military court dahil sa kagustuhan ng mga Espanyol na bigyan siya ng death penalty. So dito po makikita mo sa likod namin ni Mr. Kamama, si Jose Rizal, kung saan umaga, December 29, 1896. So bago siya bitayin, pinunta muna siya dito.
bago siya barilin sa Bagong Bayan. So ayun, dahil bawal mag-video sa loob, papakita nga namin siya kung anong mga ginawa ni Rizal. Hi guys! Andito na tayo ngayon sa Calamba, Laguna. Tama! At sa araw na ito, bibisitahin natin ang makasaysayang bahay ni Jose Rizal. Tara, samahan niyo kami! Itong bahay na ito, ang sinasabing lugar kung saan isinilang at lumaki ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Alam niyo ba na itinayo muli sa bahay na ito noong 1950s matapos sirain ng World War II. Ngayon, isa na ito ang National Shrine. Ang mga magulang ni Rizal, sina Francisco Mercado at Teodora Alonso, ay naging malaking impluwensya sa kanyang buhay. Si Francisco bilang masipag na negosyante at si Teodora bilang huwarang ina na nagbigay diin sa edukasyon. Meron siyang 10 kapatid kabilang si Pasiano, isang revolusyonaryo at si Narcisa na tumulong sa pagbawi ng kanyang katawan at matapos siyang barilin. Si Pasiano ay naging tagapayo ni Rizal at bahagi ng katipunan, habang si Saturnina ang panganay ay ang nangalaga sa pamilya. Malaki ang naging papel ng kanyang pamilya sa paghubog ng kanyang pagmamahal sa bayan. Ito ang kanilang sala kung saan nagtitipon ng pamilya ni Rizal. Sobrang ganda at well-preserved. Dito naman sa dining area, makikita natin ang tradisyonal na kagamitan noon. Imagine nyo, dito kumakain si Jose Rizal habang lumalaki siya. At dito sa kwarto niya, makikita natin ang simpleng higaan at mga gamit niya bilang isang bata. Ang daming kasaysayan dito. Bukod sa bahay, may museo rin dito na nagpapakita ng mga bagay na pag-aari ni Rizal. Dito natin makikita ang kanyang mga sulat, libro at ibang memorabilia na nagbigay ng inspirasyon ng ating bayan. Talagang kahanga-hanga ang buhay ni Rizal, mula isang simpleng bata sa Calamba hanggang sa pagiging pambansang bayani. Tama, naway patuloy nating pahalagaan ng ating kasaysayan at ipakita ang ating pagmamahal sa ating bayan. Dito na nagtatapos ang ating vlog. Kita sa susunod nating adventure mga ka-vlog. Paalam! Kami yung group 7 sa Rizal Life. So ako po si Shane Kalupas. Ako naman si Abdul Minay Kamama. Ako nga po pala si Kian Martelmo. Dito na po magtatapos ang aming vlog. Salamat po sa panonood.